sa ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po'y samahan, gabayan ng ating mabait na Diyos. Hallelujah sa ating pong pakikinig at pag-aaralan po natin sa oras na ito. Hallelujah, praise the Lord. Mapagpala naming Ama sa Langit, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mahal na Panginoon, kami po'y nagpapasalamat, nagpupuri, nagluluwalhati sa iyong marilag at makapangyarihang pangalan. Salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong paglangis, paggabay, patnubay sa bawat naunang bahagi ng iyong banal na gawain. Ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan, purihin ka, mahal na Panginoon. Sa oras na ito, Ama, narito kami sa pakikinig ng iyong banal na salita. Bago ang lahat, patawarin mo kami, linisin mo ang aming puso, marapatin mo kami sa pakikinig ng iyong banal na salita. Buksan mo po ang aming pangunawa, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa lahat po ng narito, sa lahat po ng nakikinig, nanonood, mahal na Panginoon, sa oras na ito, pagpalain mong bawat isa. Wasakin mo ang lahat ng hadlang at gawa ng kaawa. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Demons of hindrances, cast out in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po ako magpatuloy, ako po ay nagpapaabot po ng mataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating mabait na Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Purihin ang ating napakabait na Diyos. Nagbibigay galang po ako, bumabati sa ating kagalang-galang. Minamahal na Evangelista Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Meron din po sa beloved children, ng ating kagalang-galang na mga magulang sa mahal na Panginoon, at patuloy na pag-alaala sa ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, beloved Mama Dir, sa mga ginintoang turo at aral na naiwan po sa atin. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, isang mapagpalang gabi muli sa ating lahat na narito. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! At ating mga kapatiran dyan po sa Abu Dhabi, mga minamahal, sa dako ng Pujaira, praise the Lord, pagpalain kayo ng mahal na Panginoon. Dito sa dako ng Dubai, purihin ang ating napakabait na Diyos. Mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan, nagyan po natin ng pamagat, ang ating pag-aaralan, bawat isa, or rather, gawin ang kayang gawin. Yun po yung ating pamagat. Gawin ang kayang gawin, ipaubaya ang di kayang gawin. Ayan po yung ating pag-aaralan ng mga minamahal. Hindi po tayo lalayo, mga kapatid. Dito lang po tayo. Amen? Lahat magsabi ng Praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, bawat isa sa atin ay binigyan ng ating mahal na Panginoon ng kani-kanyang kakayanan. Lahat po tayo, mga minamahal, kumbaga, lahat po tayo ay binigyan ng talento ng ating mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng kakayanan para gamitin sa ikaluluwalhati ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang, mga kapatid, ang mga ginagamit ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan. Lahat po tayo. Kapatiran, ordinaryong kapatiran, ginagamit man o hindi sa ubasan ng mahal na Panginoon. Lahat tayo ay binigyan ng mahal na Panginoon ng kakayanan para gamitin po natin. Kaya nga, ang ating pinag-aaralan, gawin natin yung magagawa natin. Amen? At kapag hindi po natin kayang gawin, ipaubaya natin sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tulad halimbawa, sabi ko nga hindi tayo lalayo. Halimbawa, manggagawa, kapatiran, mga awit, manunugtog. Amen. Para tayo ay gamitin, para maluwalhati ang Diyos. Halimbawa, ako yung mga awit. Si Brother Dong yung manunugtog. Makinig po tayo. Mga awit, mga manunugtog. Andyan po ba kayo?
O, kaya nga nandito lang tayo. Next time, kayo naman magbabasa ng Bible. Si Brother Dong, instrumentalist. Ako, mga awit. So, halimbawa lang to no? So, jamming na tayo. Ginagawa ko yung kaya ko Binibigay ko yung kaya ko, yung best para sa mahal na Panginoon. Si Brother Dong, dahil sa instrumentalist, kailangan ibigay niya rin yung best para sa mahal na Panginoon. Nagkamali ako. Sumablay ako. Ako yung singer. Sumablay ako. Wala nang gana si Brother Dong kasi sumablay ang singer. Tama ba yun? Hindi. Sumablay yung instrumentalist, si Brother Dong. Tama ba mga minamahal na mainis at magalit ako dahil si Brother Dong sumablay? Hindi dapat. Amen? Dahil tayo naglilingkod, nagpapagamit sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi po tayo nagpapagalingan. Amen? Hindi po tayo nagpapagalingan. Ang ginagawa po natin ay magsikap na gawin ang makalulugod sa mahal na Panginoon. Ngayon, dahil ako'y singer, kaya kong habulin ang tugtog mo, hahabulin kita. Sasabayan kita. Ngayon, ikaw ay instrumentalist, ako'y singer, yung sablay ko, gawan mo ng paraan. Habulin mo. Ayusin mo. Para nagkakaisa tayo para sa mahal na Panginoon. Kaya pag ang isa sa amin ay sumablay, hindi po. Diba? Sablay Wala na ngayong gana umawit yung soloist dahil ang layo lihis Iisipin kasi nung may hawak ng mic, ako tuloy ang makikitang mali samantalang hindi naman ako ang mali, kundi siya. Sasama yung loob. Hindi po. Amen. Yan. Halimbawa yan, kaya kung kaya mong gawin, gawin mo. Amen? Ay pag hindi na po natin kaya, huwag ka magalit, huwag ka mainis. Kaya nga pag hindi mo kaya, ipaubaya natin. Amen? Sa mahal na Panginoon. Pagsikapan po natin. Amen? Relax lang. Okay, mali. Habol. Sige. Habol. Mamaya-maya, tama na, di ba? Katulad kanina. Hindi maipasok. Mali-mali. Tumama din Pero kung titingnan natin yung kamalian ng kapwa natin, hindi na pagluluwalhati sa Diyos yung hinahanap natin Ang tinitingnan po natin, hindi na po ang magluwalhati at magpulit, gumanap, magsikap. Hindi na yun Ang tinitingnan na po natin ay yung kamalian. So hindi malugod ang Diyos. Pero kung tayo, sa ating mga kahinaan, sino bang walang kahinaan? Sino bang walang kamalian? Lahat naman meron. Lahat ng walang kahinaan. Magsabi ng praise the Lord. Lahat tayo may kahinaan, di ba? Lahat ng magaling. May magaling ba sa atin? Ang Diyos ang magaling. Amen. Lahat po tayo kinahabagan, binigyan tayo ng kakayanan. Gawin po natin. Amen? Basahin po natin ang Biblia. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 5. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 5. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. Gawin mo ang gawa ng ebanghelista. Ganapin mo ang iyong ministeryo. Amen. Amen. Kung kukunin natin yung huling kataga, ang sabi diyan,
Gawin mo ang iyong ministeryo. Amen? Kaya nga tayo lahat, binigyan tayo ng kakayanan. So kung ano po yung ministeryo na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon, gawin mo, sabi ng ating nabasa. Gawin mo ang iyong ministeryo. Itaas po natin, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Gawin mo. Magpigil ka sa lahat ng mga bagay. Gawin mo. Yun ang utos gawin natin. Amen? Ang sabi diyan, magtiis ka ng mga kahirapan. Gawin natin. Amen? Dahil yun ang utos. Magtiis tayo ng mga kahirapan. Kaya kung may kahirapan sa buhay natin, kasama talaga ang pagtitiis. Amen? Kasama talaga, mga minamahal. Sino ba naman ang walang tinitiis? O lahat ng walang tinitiis ay pinagpala ng Diyos. Amen? Pinagpalang tunay. Kahit nga anong tamis, kahit anong ganda, kahit anong sarap ng pagsasama, meron pa ring pagtitiis. Amen? Kasi may kahinaan nga tayo Walang perpekto Kahit, ang bait-bait ng asawa ko. Meron ganun Hindi lang mabait. Ganda pa, di ba? Masipag pa. Madiskarte, maabilidad. Pero kahit anong meron yan, meron ka pa rin titiisin. Amen? Ay yung kahinaan natin, yung kahinaan ng kapwa natin, titiisin po natin. Hindi ikakalat. Hindi igaganon. Amen? Pag titiisan natin, ibig sabihin, pag partner mo, pagtitiisan mo, uunawain mo. Palalampasin mo, pagpapasensyahan mo, sampal sa'yo, wala kang magagawa, pagtitiisan mo yan. Sabi ng ating nabasa, mga biblical naman Di ba, mga kapatid? Magtiis ka ng mga kahirapan. Utos yan, so magtiis tayo kung may kahirapan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Gawin mo ang gawa ng ebanghelista. Utos Gawin mo. Gawin po natin. Anong gawa ng ebanghelista? Ang ating kagalang-galang, minamahal na ebanghelista, di ba? Tiniis niya lahat ng kayang tiisin. Nagsikap sila, ginawa nila ang kaya nilang gawin. Pero yung hindi nila kaya, ipinagpasa Diyos nila. So, ganun po tayo sa pinag-aaralan po natin. Gawin natin yung kaya natin. Yung hindi natin kaya, ipagpasa Diyos natin. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, nandun yung trust natin, pagtitiwala natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Huwag tayong matakot. Amen. Alam nyo mga kapatid, yung takot, isa yan sa inilalagay ng kaaway sa buhay natin para ma-distract tayo, para manlupaypay, para manghina, hanggang sa maagaw tayo ng kaaway. Ilalagay ng dyablo ang takot. Kaya nga, ang bilin ng Biblia, ang bilin ng salita ng Diyos, huwag tayong matakot. Amen? Fear thou not. Sabi ng banal na kasulatan. Paboritong verse ng ating beloved Honorable Mama Dear at paboritong awit din. Sabi nga ni Kuya Charles, paboritong awit din ng kanyang beloved mother. Ang ganda kasi, ang sabi ng mahal na Panginoon, huwag kang matakot. Gawin mo. Sige, gawin mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Basahin po natin itong verse na to. Isaiah 41 verse 10. Sa aklat po ng mga Isayas, Kabanata 41, Hindi po mga yan, hindi po mga. Ang talata ay Gis. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka.
Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Amen. Amen. Napakagandang talata, mga kapatid. Ang bilin sa atin ng ating mabait na Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Amen? Huwag kang manlupaybay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Kaya ngayon kaya po natin gawin natin. Amen? Sabi ng ating nabasa, huwag kang matakot. Bakit? Aalalayan ka. Sabi ng mahal na Panginoon, aalalayan kita. Tutulungan kita. Huwag kang matakot. Pansinin natin mga minamalang isang kaganapan dito po sa Bagong Tipan, sa Acts chapter 12, verse 1 up to 10. Sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 10. Sa unang bahagi, ng panahong iyon ay inuunat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pahirapan ang ilan sa iglesia. At pinatay niya sa tabak si Santiago na kapatid ni Juan. At nang makita niya na ito'y ikinatutuwa ng mga Hudyo, ay kanya namang ipinagpatuloy na huliin si Pedro. At nooy mga araw ng mga tinapay na walang lebadura. At nang siya'y mahuli na niya, ay kaniyang inilagay siya sa bilangguan at siya'y ibinigay sa tiga-apat na kawal upang siya'y bantayan, na inaakalang siya'y iharap sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Kaya nga't si Pedro ay iningatan sa bilangguan, dadapwat ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Diyos patungkol sa Kanya. Talatang 6. At nang siya'y malapit ng ilabas ni Herodes, nang gabi ring yaon ay natutulog si Pedro sa gitna ng dalawang kawal na nangagapos ng dalawang tanikala, at ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nangagbantay ng bilangguan. At narito, tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon at lumiwanag ang isang ilaw sa silid ng kulungan. At tinapik si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising na sinasabi, magbago kang madali, at mga laglag ang kanyang mga tanikala sa kanyang mga kamay. At sinabi sa kanya ng anghel, magbigkis ka at itali mo ang iyong mga panyapak. At gayon ang ginawa niya. At sinabi niya sa kanya, isuot mo sa iyo ang damit mo at sumunod ka sa akin. At siya'y lumabas at sumunod. At hindi niya nalalaman kung tunay ang ginawa ng anghel, kundi ang isip niya'y nakakita siya ng isang pangitain. Gis. At nang kanilang maraanan ng una at ang pangalawang bantay, ay nagsirating sila sa pintuang bakal na patungo sa bayan na kusang nabuksan sa kanila. At sila'y nagsilabas at nangagpatuloy sa isang lansangan at pagkadaka humiwalay sa kanya ang anghel. Amen. Amen. Atin po munang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pansinin po natin itong kaganapang ito, mga kapatid, sapagkat makikita po natin dito ang aral kung ano po ang ating gagawin para tayo ay pagpalain. Nakita natin, mga minamahal, chapter 1 o verse 1 hanggang verse 4, ng panahong yaon, mga minamahal, sabi ng ating nabasa, ipinapahuli ni Herodes ang mga mananampalataya. At si Santiago ay ipinapatay sa pamamagitan ng tabak. Nang makita po ni Haring Herodes na ang pagpapapatay niya, yung ginawa niyang pagpapatay kay Santiago ay ikinatutuwa ng mga Hudyo. Ang pinag-interesan po ni Herodes, ipinahuli niya ay si Apostol Pedro. At nung si Apostol Pedro, mga kapatid, ay mahuli na, siya'y
ipinasok sa bilangguan. Mahigpit na pinabantayan. Hindi lang sa unang, pangalawang pintuan, 3 hanggang sa kaloob-looban. Pinabantayan si Apostol Pedro, mga minamahal. Nang gabing yon, mga kapatid, sa kinabukasan, si Apostol Pedro po ay iyaharap na, sabi ng ating nabasa, ilalabas, iyaharap sa bayan para patayin si Apostol Pedro. Pero sabi ng ating nabasa, yung gabing yon, mga minamahal, sabi ng verse 6, at nang siya'y malapit ng ilabas ni Herodes ng gabi ring yaon, ay natutulog si Pedro sa gitna ng 2 kawal. Kung kayo po, si Pedro, makakatulog ba kayo? Yung gabing yon, sa kinabukasan, iyaharap ka na para patayin. At ang sabi dyan, mga minamahal, nakakadena, nakatanikala ang kamay ni Apostol Pedro. Kaya mo bang matulog sa ganong sitwasyon? Samantalang si Apostol Pedro, mga minamahal, mahimbing na natutulog. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang aral, mga minamahal? Andun po, mga minamahal, ang pagtitiwala ni Apostol Pedro. Hindi po siya natakot, mga minamahal. Kaya kayo ang tinanong ko, kung kayo ang nasa kalagayan ni Apostol Pedro, magagawa niyo bang matulog? Sa kinabukasan, bibitayin ka na. Papatayin ka na sa kinabukasan. Siguro yung gabing ito, mga kapatid, hindi ka na mapapalagay. Ha? Iiyak na lang, tormented ka na, baka magsisigaw ka na. Hindi mo alam kung anong gagawin. Nakatali pa. Hindi lang basta tali, kadena. Nakakadena si Apostol Pedro. Pero ang sabi ng ating nabasa, yung gabing yon, natutulog si Apostol Pedro. Ang ibig sabihin, walang takot kay Apostol Pedro. Hindi siya nangamba, hindi siya nag-alala. Kaya nga siya'y nakatulog eh. Dahil payapa siya. Walang takot, walang pag-aalala. Nagtiwala siya sa ating pinakamamahal na Panginoon. So ganun po tayo dapat. Amen? Kailangan nagtitiwala tayo sa mahal na Panginoon. Walang pangamba, hindi tayo nag-aalala. Nagtitiwala tayo sa Diyos. Amen? So kung ano man po yung meron tayo na kinakaharap, kabagabagan man o problemang anuman, katulad ni Apostol Pedro, manampalataya tayo. Magtiwala tayo sa mahal na Panginoon. Bakit? Kasi yun po yung magagawa natin. Ang magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung magagawa natin. Kaya nga ang ating kagalang-galang na mga magulang sa mahal na Panginoon, noong mga panahon, dumarating po ang malalaking pagsubok, trials. Katulad halimbawa, malaking darating na trahedya sa bansa. Kaya ba ng ating kagalang-galang na malapastor na pigilin yun? Hindi. Ang Diyos ang pumipigil. Ang mga bagyo at mga lindol, ang Diyos ang nagpapatigil. Pero ano po yung kayang gawin ng malapastor? Ang kaya niyang gawin, manalangin, pagkayuno, pagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. So tayo, ayun ang gagawin po natin. At yung hindi natin kaya, ang mahal na Panginoon po ang gagawa. Amen? Kung ating ipagpapatuloy, mga minamahal, narito tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon at lumiwanag ang isang ilaw sa silid na kulungan at tinapik si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising na sinasabi, magbangon kang madali. At nangalaglag ang kanyang mga tanikala sa kanyang mga kamay. At sinabi sa kanya ng anghel, magbigkis ka.
itali mo ang iyong pangyapak. At gayon ang ginawa niya at sinabi niya sa kanya, isuot mo sa iyo ang damit mo at sumunod ka sa akin. Pansinin po natin to. Lumitaw yung anghel sa tabi ni Apostol Pedro na mahimbing na natutulog. Ano ang ginawa ng anghel? Tinapik. Nakikinig talaga si Mami. Tinapik siya ng anghel. Ano ang sabi ng anghel? Gumising ka. So gumising si Apostol Pedro. Dahil yun ang sabi sa kanya ng anghel. Ang sabi ng anghel, magbigkis ka, Pedro. Parang magbihis, magtali, magbigkis. Kasi ganun nung araw ang kanila marahil kasuotan. Sabi ng anghel, tumayo ka. Isuot mo ang sandals mo. At sumunod ka sa akin. Lahat po ng inutos ng anghel, ginawa ni Apostol Pedro. Amen? Kaya nga kung ano po yung kaya nating gawin, gawin po natin. Dahil si Apostol Pedro, kaya naman niya eh. Di naman niya sinabing, aba, anghel, ikaw magsuot ng sandals ko. Ikaw magbigay sa akin, ginising mo ko, natutulog ako eh. Wala naman eh, di ba? Kung ano ang sinabi ng anghel sa kanya, yon ang ginawa ni Apostol Pedro. Kaya nga kung ano po yung ipinapagawa sa atin, ano po yung tungkulin natin, ano po yung nais ng mahal na Panginoon na gawin po natin, gawin natin. Amen? Ngayon, nung si Apostol Pedro ay, sabi kasi ng anghel, sumunod ka sa akin. Oh, hindi naman sinabi ni Apostol Pedro, buhatin mo ako. Di ba? Ang ginawa ni Pedro, sumunod. Ngayon, pagdating nila doon sa pintuang bakal, sipin mo, nilampasan nila yung 2 pintuan. May mga nagbabantay doon. Pero hindi sila nakita. Siguro, mahimbing yung mga security, yung nagbabantay. Mahimbing sa pagtulog. Kaya nung dumating sila sa huling pinakamalaking gate, yung bakal, nakalak. Kaya ba ni Apostol Pedro buksan? Hindi. Anong ginawa ng anghel? Sabi ng ating nabasa, pagdating nila doon sa pintuang bakal, ito'y kusang nabuksan. Ibig sabihin, mga minamahal, ang kapangyarihan po ng Diyos ang kumilos. Sa pamamagitan ng anghel, ang kapangyarihan po ng Diyos ay kumilos. Kusang natanggal yung pagkakalak nung gate, nung bakal na yun, mga kapatid. Ang ibig sabihin, mga minamahal, kapag hindi po natin kaya, ipagpaubaya natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa magagawa ng ating dakilang Diyos. Dahil ang ating Diyos ay makapangyarihan. At tulad ng ginawa ni Pedro nung lahat ng inutos sa kanya, ginawa niya. Pero yung bagay na hindi niya nakaya, ang Diyos na po ang gumawa. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, sige lang. Gawa tayo ng gawa. Tuloy lang ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Hanggat kaya natin, gawin natin. Pero pag dumating na po sa sukdula na hindi na natin kaya, dito natin gamitin yung pagtitiwala natin sa mahal na Panginoon. Ipaubaya natin sa makapangyarihang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sapagkat walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kayang gawin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang mahirap sa ating dakilang Diyos. Kaya nga, hindi po ibinigay na lahat ay makaya natin. Amen? Kasi yun yung trabaho ng Diyos sa buhay natin. Na yung hindi po natin kaya, itaas mo ang iyong kamay.
sa mahal na Panginoon upang abutin tayo ng mapagpalang kamay ng Diyos. Kaya ba ng mga alagad? Kaya ba ng mga mananampalataya that time, mga minamahal? Kaya ba nilang ilabas si Apostol Pedro sa loob ng bilangguan? Hindi nila kaya, mga minamahal. Pero ano ang kanilang ginawa? Balikan po natin ang verse 5, mga minamahal. Ang sabi niyang, kaya nga't si Pedro ay iningatan sa bilangguan, datapwat ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Diyos patungkol sa Kanya. Hindi kaya ng mga kapatiran na si Apostol Pedro ay ilabas sa loob ng bilangguan. Kahit ang mga kapwa niya alagad, hindi nila kayang ilabas si Apostol Pedro sa bilangguan. Pero ano yung kaya nila? Ang kaya nila ay manalangin magkaisa. Sila'y nag-ayuno, sila'y nanalangin, nagkaisa sila, nagkapit-bisig sila, mga minamahal. Kaya't ang kapangyarihan po ng Diyos ay kumilos. Kaya kung tayo po, mga magkakapatid sa mahal na Panginoon, ay magkakaisa. Wala po sa atin yung, kung hindi man tayo nagkakapansinan, baka busy lang. Amen? Baka busy ang mind, may iniisip, magkakarap, pero hindi pinansin. Talagang ito namang si brother, si sister naman, magkaharap ng tinanguan ko, hindi ako pinansin. Ayoko na nga. Samantalang yung ibang kapatiran natin, terribling pagsubok. Ha? Talagang ikaw ba naman yun? Masakit yun. Pero tuloy ang paglilingkod sa Diyos. Sabi ng Biblia, mga minamali, walang sino man ang makapagpapahiwalay sa paglilingkod natin sa Diyos. Hindi ang pag-uusig, hindi ang kahirapan, hindi ang kawalan. Amen? Kasi naman wala naman akong kasalanan Bakit ako sinisisi? Ganun no? Ay yung Kristiyanong gumagawa at nagpapaubaya sa hindi niya kaya, ay, bahala ka. Mag-isip ka na mag-isip. Ikaw ang matulala. Basta ako, maglingkod ako sa Diyos. Basta ako, tuloy ako. Dahil kilala tayo ng Diyos. Alam ng Diyos ang katotohanan sa buhay, sa puso natin. Amen? Nakikita tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, gawin po natin yung magagawa natin. Amen? Magkaisa tayo, magtulungan tayo. Yun ang magagawa natin Ha? Kaya ba natin itaguyod ang gawain kung wala ang mapagpalang kamay ng Diyos? Kung wala ang mga panalangin ng mga taong nilangisan ng ating mahal na Panginoon? Wala po tayong kakayanan. Pero kaya ng ating mahal na Panginoon Kaya nga pag hindi na natin kaya, hirap na tayo. Huwag tayong matakot, mga minamahal, sabi ng ating nabasa. Magtiwala tayo sa mahal na Panginoon. Sa magagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga pag may problema tayo, anong gagawin natin? Mag-pray. Pero merong pinakauna. Meron pang isa. Meron pa rin. Kasi marami tayong dapat gawin, di ba, mag may problema? Magsumamo. Meron pa rin. Iyon. Meron pa. Meron pa rin Iyon. Meron pa rin. Hindi nyo pa natumbok. Lahat ng sinasabi nyo tama, dapat gawin. Amen? Isa pa. Pag may problema, para hindi ka mahirapan,
tanggapin mo. Di ba? Iyon. Dalo ka ng dalo, di ba? Dalo ka ng dalo. Sabi ni Brother Enjo, dalo. O, dalo. Pero ayaw mo naman kasing tanggapin eh. Kaya pagdating sa gawain, tulala. Kasi hindi matanggap. Amen? Si Apostol Pedro, marahil, nung pagkakataong yon, tinanggap niya na mamamatay sa kinabukasan. Para kay Kristo. Ang kanyang kamatayan ay para kay Kristo. Amen? Kaya, panatag siya. Wala sa pag-aalala. Kaya nga natutulog sa loob ng bilangguan kahit nakatali eh. Kasi tinanggap niya. Pagkatapos nating tanggapin, saka nyo gawin yung mga sinabi nyo. Mag-ayuno, manalangin, magpakumbaba, dumalo, magtapat, sumunod sa kabanalan, lahat na! At isang tiyak na bagay, hindi ka mahirapan, plus, kikilos ang kapangyarihan ng Diyos, katulad sa ginawa ng mahal na Panginoon kay Apostol Pedro, kumilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen? Tinulungan siya ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Walang sino mang may kakayanan ng panahong yon. Lahat ng mga kapatiran, lahat ng mga manggagawa ng panahong yon, hindi nila kayang solusyonan ang problemang yon. Pero kaya ng Diyos ang kaya nila. Iyon ang ginawa nila. Kaya ang gawin po natin, magkaisa. Amen? Magtulong-tulong, magkapit-bisig, hindi po magsisihan. Amen? Ang kapatid dating nadarapa, tulungan nating bumangon. Ang kapatid dating nahihirapan, tulungan natin, alalayan natin. Amen? Ang pangangailangan sa iglesia, sumuporta tayo dahil yun ang kaya nating gawin. Amen? Pag-araw ng gawain, hindi nga natin kaya yung problema eh. Hanggang ngayon nga eh, walang solusyon eh, nandyan pa rin. Eh, dumadalo tayo sa gawain. Gawin natin yung kaya natin. Magsumamo tayo, mag-umiyak tayo, kung kinakailangan, maglupasay tayo sa pagsusumamo sa mahal na Panginoon. Gawin natin. Palagi nating pilitin na maabot ang mahal na Panginoon. Ang habag ng Diyos. Palagi nating pilitin ang presensya ng mahal na Panginoon. Maramdaman po natin. Dahil yun po yung kaya nating gawin, mga minamahal. Ang daming pinag-uutos ng mahal na Panginoon. Gawin natin hanggat kaya natin. At kapag hindi na natin kaya, magtiwala tayo sa mahal na Panginoon, sa magagawa ng Diyos. Lagi mong itaas, iunat ang iyong kamay. Magtiwala sa mahal na Panginoon. Gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. At diyan, kikilos ang mahal na Panginoon. Hindi tayo iiwan ng mahal na Panginoon. Yan sabi ng tagubili ng banal na kasulatan, huwag kang matakot, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking tutulungan ka, aking aalalayan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Ating awitan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Gawin po natin yung magagawa natin, mga minamahal, sa ating pagsamba, sa ating pagpupuri, lahat ng magagawa nating pagpapalugod sa mahal na Panginoon. Pilitin natin, mga minamahal. Pilitin natin. Gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Bahala ang mahal na Panginoon. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag kang manghina. Huwag kang malubaybay. Sabi ng mahal na Panginoon. Ako'y sumasayo. Sabi ng mahal na Panginoon. Katulad ni Apostol Pedro, mga minamahal. Katulad ng mga naunang Kristiyano. Sila'y nagkaisa. Sila'y nanalangin. Sila'y nagsipag-ayuno, nagpuri. Pagkat yun ang kaya nilang gawin.
yan ang kaya natin gawin. Ang palugdan. Habang pinalulugdan natin ang mahal na Panginoon, ang ating mga ipinagkakatiwala sa Kanya ay bibigyan ng Diyos ng katuparan. Bibigyan ng kasagutan ng mahal na Panginoon. Huwag ka malumaybay, kapatid ko. Sabi ng mahal na Panginoon, pinunod, huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Nandiyan ang kamay. Nandiyan ang mapagpalang kamay ng mahal na Panginoon. Gawin natin ang ating magagawa, mga minamahal. Magtiwala tayo sa ating mahal na Panginoon. Magtiwala tayo sa magagawa ng mahal na Panginoon. Napakasarap. Napakasarap damhin ang salita ng mahal na Panginoon. Ang kanyang mga pangungusap sa kanyang mga anak. Huwag kang matakot. Huwag kang malubaybay. Sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Aking tutulungan ka. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Napakaganda ng pangako ng mahal na Panginoon. Gawin lang natin, mga minamahal. Gawin natin ang kaya natin gawin. Hallelujah. Hallelujah. Buong puso, buong isip, buong nais. Purihin natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Yes, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, ipaabot natin sa mahal na Panginoon. Kapag hindi po natin kaya, nandyan ang mahal na Panginoon. Kapag tayo nahihirapan, humingi tayo ng tulong sa mahal na Panginoon. Ang pangako ng mahal na Panginoon, tutulungan ka, halalayan ka. Hindi tayo pababayaan. Katulad ni Apostol Pedro, mga minamahal. Ginawa niya ang kaya niyang gawin. Kaya ito'y nakalugod sa mahal na Panginoon. Bawat utos sa kanyang narinig mula sa anghel, ginawa niya ng buong puso. Hindi siya natakot. Hindi siya nangamba, hindi siya nag-alala. Alam niya na tutulungan siya ng mapagpalang Diyos.
Katulad natin, alam natin mga minamahal, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero gawin mo ang manindigan sa pananampalataya mo. Huwag mo kayo pagpalit ang kaligtasan. Palagi kang magsumamo sa mahal na Panginoon. Walang mahirap sa ating mabait na Diyos. Muli nating ipaabot sa mahal na Panginoon ang ating mga panalangin, ang ating mga karaigan. Buhay ang Diyos! Walang mahirap sa mahal na Panginoon. Iunat natin ang ating mga kamay sa mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon kay Apostol Pedro, tumayo ka! At ang mahal na Panginoon ang kusang nagalis ng kadena sa kanyang mga kamay. Sa kanyang mga paa, ang Diyos ang nagalis. Tumayo tayo sa pananampalataya at ang mahal na Panginoon ang mag-aalis ng mga tanikala sa buhay natin. Tutugon ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Mapagpalang Diyos, mahal na Panginoon. Alam namin kasama ka namin. Ikaw ang aming gabay, ikaw ang aming patnubay. Alam namin hindi namin kaya, ngunit nariyan ka. Palagi kang nariyan para sa amin. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami na mga magpatuloy. At sa mga tungkuling ipinagkalaw mo sa amin. Tulungan mo kami na ito'y magampanan namin. Sa oras na ito, maabutin mo ang iyong mga anak. Sa unang dalangin ng aming kagalang-galang na mga pastor. Sa pangalan ni Jesus. I-cast out natin mga minamahal. Ano mang tali ng kaaway, ang mga lapay na nang magkakalag. Gawin natin. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa atin. Sa prayer ng tao ng Diyos, sa ating kagalang-galang na balapastor, palayasin natin ang kabigatan, problema at kahirapan at pagsubok sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, aming sinasaway. Lahat ng uring karamdaman, lumayas ka! Kasout in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Kasout in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Victory in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise